makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning po, Ma'am Amor, lahat po ng televiewers ng Channel 4. Mr. Mendoza, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Nadagdagan po ba yung mga lugar na apektado nitong tinatawag natin na ITCZ? Magandang umaga pong muli. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, ang Mindanao po, kasama po ang Kanlurang Kabisayaan, kasama po ang Mimaropa o dili kaya ang mga probinsya ng Mindoro at Palawan ay makakaranas po ng mga pag-ulan at mga pag-ulan sanhi po ito ng Intertropical Convergence Zone. Tulad nga po ng aking sinasabi, ang Intertropical Convergence Zone po ay bumabagtas or across Mindanao po. Kaya ang Metro Manila, nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas, ay magkakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa kung minsan ay maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. And siyempre po, at ang tinatayang agwat ng temperatura over Metro Manila sa araw pong ito ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mr. Mendoza, kahapon naman po ay naglabas po ang Pag-asa ng final gale warning. So para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po bang ibig sabihin kapag po tinawag natin na final gale warning at ano po ba yung kasalukuyang kondisyon ngayon ng ating mga karagatan dito sa ating bansa? Ang ibig pong sabihin ng final gale warning ay katapusan na po noong warning na nakataas sa mga lugar po na kinaroroonan po dati-rati ng gale warning. Ang ibig pong sabihin noon, ang nag-weekend na po o humina na po yung southwest monsoon, lumayo na po yung ating bagyo na nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng gale warning, and then bumaba na po o mababa na po yung mga alon sa karagatan na kinaroroonan po dati-rati ng gale warning. Ang ibig pong sabihin noon, malaya na pong makapaglalayag ang lahat po ng sasakyang pandagat sa mga lugar pong dati-rati ay kinaroroonan ng gale warning. Ayan, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po na yung mga kabuhayan po nila ay nakukuha po nila dito sa mga karagatan katulad na lang po ng ating mga mangisda. At ito naman, Mr. Mendoza, dahil matapos po tayong makaramdam ng epekto nitong si Bagyong Goryo dito sa kalupaan ng ating bansa, tayo nga po ngayon ay nasa monsoon break ulit kung saan po humina nga po itong ating hanging habagat. So ano po ba yung mga factors o yung mga cause na pwede po nga i-consider ng Pag-asa para po lumakas ulit itong tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat? Dapat po medyo lumaki po o lumawak yung ating po tinatawag na high pressure area sa mainland Australia at sa Indian Ocean. Kapag ito pong hanging ito sa weather system na ito ay tunay na naganap at umihi po ito ng palabas, ang wind direction po dapat magkaroon po tayo ng southeasterly wind flow, tatawid po ito sa equator, and then pagdating po sa bansang Pilipinas, ito nga po ay magiging hanging habagat na po. And then kinakailangan po meron po tayong isang low pressure area o isang ganap na bagyo sa hilaga o hilagang silangan ng ating bansang Pilipinas. At ito nga po ang mag-i-induce, magpapaibayo ng hanging habagat na naroroon nga po sa kanlurang bahagi ng bansang Pilipinas. Ito pong dalawang weather systems na ito, ang mga factors o makakapag-encourage para po magkaroon muli ng southwesterly wind flow. Most probably, this month of July, ito po'y muling babalik ang ating pong southwesterly wind flow. Ay patuloy po nating i-monitor ang mga pagbabago dyan dito po sa ating hanging habagat o yung southwest monsoon kung ito nga ba ay muling lalakas sa mga susunod pang mga araw. Mr. Mendoza, dahil nga kakapagpaalam lang po natin sa buwan ng Hunyo, magkaroon lang po tayo ng pagbabalik tanaw o yung short recap sa mga naranasan natin sa ating panahon nitong buwan ng June. Saan-saan po ba lugar na itala yung highest rainfall amount at syempre po ito rin po mga temperatura, saan po ba naitala itong highest and lowest temperature at ilan at ano-ano nga po ba ulit ang mga pangalan ng mga bagyo na dumaan sa ating Philippine Area of Responsibility? Noong po nakaraang June 2013, 4 po ang dumaang bagyo sa bansang Pilipinas. Ito po ay nag-enter sa Philippine Area of Responsibility at nagkameron nga po ito ng epekto sa bansang Pilipinas.
ang 4 pong bagyo na ito ay pinangalanan na Dante, Emong, Pabian at Goryo. Ito pong mga bagyong ito ay humatak o nag-induce ng ating southwesterly wind flow na nagdala nga po naman ng mga kapahamakan sa bansang Pilipinas. And then, kung atin pong titingnan, ang mga bagyo pong ito ay tunay na nagbigay ng kapinsalaan sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na nga po sa mga mabababang lugar, lalong-lalo na nga po sa mga bulubunduking lugar na binagyo. At yun po ang mga bagyo na nakaapekto po sa bansang Pilipinas. Tungkol po naman sa naitalang pinakamababang temperatura, ito po yung naganap sa Baguio noon pong June 23, 15.5 degrees Celsius. At ang pinakamataas pong temperatura, ito po yung naganap sa Tuguegarao City, 38.4 degrees Celsius noon pong June 3 and June 5, 2013. At ito po ang pinakamataas pong millimeter na naganap o pinakamataas pong rainfall na itala po sa Pag-asa noon pong ang kasagsagan ng bagyong si Emong. 141.2 degrees o millimeters na ito nga po ay naitala sa Katarman, Samar noong pong June 16, 2013. Sa madaling salita, mula po noong June 1 hanggang June 30, nagkaroon po ng maulan at mabagyong panahon sa bansang Pilipinas. At dito nga po sa buwan ng June, nagkaroon ng onset ng rainy season dito po sa bansang Pilipinas. Ayan, maraming salamat po, Mr. Manny Mendoza, sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Salamat din po. Meron po ba kayong maibibigay muna ng mga tips para sa ating mga kababayan bago po tayo magpaalam? Dahil meron pa rin po tayong mga isolated rain showers or thunderstorms here in Metro Manila at sa Quezon City at sa iba pa pong bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na nga po sa Mindanao at sa Mimaropa at sa Western Visayas, akin pong pinapayuhan ang lahat po ng mga Pilipino na kung kayo po ay lalabas ng bahay, dapat magdadala po tayo ng panangkalang sa ulan. Pagkat kailangan po natin ang panangkalang sa ulan upang tayo po ay hindi magkasakit, hindi po tayo magkakaroon ng karamdaman. And then, maganda pa pong balita, tayo pong lahat sa sambayan ng Pilipino, sa kasalukuyan po ay sumampalataya na po tayo kay Jesus Christ. Pagkat si Jesus Christ po, He is the way, the truth, and the life. Siya lamang po ang Panginoon ng bansang Pilipinas at siya lamang po ang ating dapat na maging Panginoon pagkat siya po lamang ang ating tagapagligtas. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster dito po yan sa Pag-asa.